So, what's up guys? So, panibagong video na naman tayo ulit. So, ayun ay medyo tayo mahimin. Matagal tayong nawala. Kasi yun, sobrang busy. Ah, may nawala na mahalaga sa buhay ko. Matalik kong kaibigan. Si Kuya yun. Kaya marami nangyari sa akin sa lalabas ng mga araw nito. So, ayun guys, back na tayo ulit. So, little update pala sa ating Motorstar Easy Ride 150 Fi. So, ngayon guys, isi-update ko kayo. Kamusta na ba ang Easy Ride 150 Fi? Ngayon is 4 na buwan ko na siyang gamit sa pang araw-araw. Kamusta yung mga in-upgrade ko sa kanya? Ano ba yung mga na-encounter ko pang incoming issues? Ano pa ba? In-upgrade, counter issues, gas consumption kasi syempre from Pampanga, nagano kami, pagkang Paranaque para makiramay, makipurol. And basta marami tayong pag-uusapan yung topic kaya. So kayo, dyan lang kayo, makinig lang kayo, isa-isayin natin to. Para at least dun sa mga kukuha natin, bibigyan natin ng kukuha ng Easy Ride FI, magkakaroon kayo ng idea kung paano ma-maintain at gumanda yung ating motor. Kahit China bike lang siya na hindi siya branded, at least ang mahalaga mo nagagamit tayo pang araw-araw at ikit sa lahat, pogi yung motor natin. Okay. So, first topic natin ngayon guys is kamusta na ba yung CVT ko? So yun guys. So sasabihin ko na sa inyo, nag-upgrade na po ako ng CVT. So ano ba yung in-upgrade ko sa CVT? So nag-upgrade na po ako ng clutch lining assembly kung tawagin. So naka-Sans racing clutch asin na po yung nilagay po natin. Pero na po siyang kasama ang 1K RPM. So, fix po siya. Plug and play po yun mga moms eh. So, ang tatak mo is NMAX 155 tsaka Aerox 155. Tapos, meron siyang parang new na word. So, ayun yung picture niya. Makikita niyo naman po dyan. Tapos, yun. Tapos, nag-upgrade na rin po tayo ng ating flywheel from 14 grams naging 15 grams. So, sa performance na, kamusta ba? So, masasabi ko, yung dragging, syempre dragging kasi hindi pa regrove yung bell ko eh. Pero yung sa performance niya na arangkada, wow, napapawawa ko. Hindi siya delay, solid yung lakas na, solid yung ganda niya, napakaangas, at talagang humahabol na siya. Makaka-overtake ka, hindi ka mag-aalinlangan, sa stoplight, easy lang niya ma-reach yung 60. Mas lalo na kung naka-regrove bell pa siya, tapos naka 1K RPM pa yung center spring niya, which is maganda. So, ano ba yung next natin? Ang galing dito sa labas eh. So, yan. By the way, nag-long ride din pala tayo from Pampanga to Paranaque. So, yung nilong ride natin from Pampanga to Paranaque. So, dumaan kami dun sa lugar na Norzaragay. Ano dito? Norzaragay, sa May Angkat. Yung part ng Bulacan, puntang Maynila. Dumaan kami ng Malabon City, Valenzuela City, San Nabotas, hanggang sa marating namin yung Paranaque City. Which is good experience to para sa akin. Siyempre, Maynila yun. Siyempre, Maynila maraming huli. Pero good experience din to para sa motor natin, kaya kasi sa dire-diretso na biyahe na yun, hindi kami nagpahinga. Kahit isang minuto or walang pahinga, dire-diretso yung biyahe. So, umalis kami dito sa bahay, bandang 6 AM na. Dumating kami rin sa Paranaque, dun sa wall ng kaibigan ko kasi syempre ng tao. So, dumating kami rin bandang 11. So, almost 5 hours yung biyahe. Dire-diretso, walang pahinga. Pero, wow. Hindi yung lakas ng motor, ganun pa rin yung lakas. Overheating, hindi. Mainit pa yun ha. Tanghaling tapat yun. Syempre, mainit na sa Maynila. Ganun, mga 9 or 10, mainit na. Syempre, traffic pa. Pero hindi naka-encounter ng parang aberya, namatay yun, wala. Napakaangas. So yun, after ng Paranaque, nagpunta kami Rizal. Dumaan kami sa may Commonwealth Avenue, sa may Monumento, sa may Circle.
Yun, dinala namin lahat. Dire-diretso ulit yun. Wala pa rin, napakagaling pa rin talaga ng motor na to. Sobrang bilib na bilib ako. Lalo na pala sa mga nagbabalak kumuha dyan. So yung air cooler, yung cooling system niya is dalawa. Meron po siyang oil cooled sa harapan, yung sa may harapan po ng tanker, tsaka meron pa siyang air cooled sa may bandang gilid. So, for me no, sa mga nakikita ko lang sa post sa group sa Israel, may mga nakapag-long ride ng 9 hours straight, 10 hours, walang palya. Kasi syempre dalawa yung oil, yung cooling system mo, talagang hindi ka mag-overheat basta-basta. Syempre alalay pa rin tayo bago tayo mag-long ride. Check pa rin natin yung motor, yung oil, yung brakes, yung CVT, yung belt, yan, pinaka-importante yung belt. Check natin mabuti kasi yan yung mga kano sa atin. By the way, yun, from Rizal, nagpunta kami ng Pampanga. So, eto na, yung around dun sa isang vlog ko. So, yun, dito is nalubak, at nalubak, at nalubak ulit, at napalubak, at nalubak. So, maraming beses kaming nalubak doon sa may bandang San Rafael, Bulacan. Yung shortcut doon, papuntang Pampanga. Yung sobrang dilim daan, yun. As in, ang lubak, ang lalim ng lubak. Hindi pa ganun kasimentado yung daanan. Pero guys, kinaya ng motor ko. Kinaya ng Israel FI. Kinaya ng China bike. Kinaya ng Max version 2. So wala akong masabi, bilib na talaga ako. So medyo nabawasan yung anxiety ko na masisira yung Max ko sa mga ganun. Kasi na-try ko na, subukan ko na, dalawa pa kami ng kapatid ko nun. Yan, dyan yung mga video natin na nalubak. Ayun, nalubak. So aside dito, yun, update din pala. So last month is naka-aksidente tayo, nakabangga tayo ng kotse. Ayun yung nangyari. Pero sa awa ng Diyos, is naayos din naman. Then after nung bangga ng kotse, gabi din, naatrasan naman yung motor ko ng kotse. So yung nangyari, naatrasan niya yung Honda Click. Tumama yung Honda Click sa motor ko. Ayun, gas-gas yung pairings ko sa may gilid. Which is, gagastos tayo syempre. Nabigay naman yung nakasagasa, ay naka-atlas, kaso kulang. Hindi rin man yung nabili kong carbon sticker, hindi siya dumidikit, so gagastos pa rin talaga ako. Which is ako na lang gagastos. Pero wala mong problema sa akin yung kaya din naman natin. So, aside dito pala, yun pala. Yung ating pairings. So guys, yung ating pairings pala guys. So pag puti yung gamit nyo, talagang makikita yung dumi dun sa may bandang back ride sa may bandang OBR. So makikita nyo dun guys, yung parang slide dun ng pang-legs. Yung pang-legs dun, ano siya, tawag dito, may itim-itim na. So may tendency na pag yung nakasakay mo is nagpapaslide bago mo ba, syempre mataas yung motor natin yung easy ride. Naiiwan yung mga scratches dun. So marami na siyang scratches. So payo ko sa iba, kung ayaw nyo matasgasin mo yung motor, maalaga kayo masyado, which is okay na magpa-ceramic coating tayo. So kung for me na magpa-ceramic coating ako, wala po pera, baka next year 13-month pay, why not, diba? Para syempre gumanda naman yung motor ko. Syempre yung motor natin na yan, siya yung naghahatid sa atin sa araw-araw, siya yung nagdadala rito, pupunta kayong gusto mapuntahan dahil sa kanya. Siya mag-ina ko sa school. Basta, ang dami niya tulong na nagkagawa sa akin. So, yun pala. Tsaka, by the way, bago tayo mag-long ride ng Pampanga to Parañaque, Rizal to Parañaque, is nag-DIY change oil tayo. Tsaka, DIY change din ng gear oil. So, yung gear oil ko pala, malinaw pa siya. After 4,500 km running, malinaw po yung ating gear oil. So sa akin, sa pag-aalaga ko sa engine ko, basta 1,000 to 1,500 mag-change oil na ako. Example, naka 1,3, 1,4, 1,2, yan, i-change oil na ako. Yan. Ayun yung pinaka-ano sa akin, para syempre alaga pa rin natin yung makina. So yun guys, sa long ride pala, kamusta siya? So sa long ride natin, case ride,
yung nagastos ko. Hindi na ako nakapag-compute kasi nung nagpapultang kami, kulang na yung pera namin pa uwi. Pero para sa akin ay nagastos ko from Parañaque, from Pampanga to Parañaque to Rizal. Kumain lang siya ng mga 4 liters to 5 kung hindi ako nagkakamali. Kasi pagdating namin sa Parañaque, almost 2 bar yung nabawas sa kanya. So pagdating namin dun sa Rizal, yung 2 bar, buwasan pa ng 1 bar. So almost 3 to 4 liters yung ganong kalayo. Which means, nasabi nga rin ng ibang vlogger natin na nag-review sa gas consumption ni Easy Ride 250F ay matipid siya pag long ride. Parang feeling ko na totoo talaga siya. Matipid siya pag long ride. So, yun, city driving, matipid din naman. Lalo na, why not? Lalo na pag long ride, di ba? Baka sabihin natin, back and forth mo from Pampanga, Angeles City to Montalban, Rizal. Solid. Baka yung back and forth, full tank, may tira pa. Baka may tira pa. Makakaabot pa ng ilang araw. Diba? Saka pa lang, tipid. At least kahit China bike yung motor natin, ganyan lang siya. Sumasabay tayo sa tipid ng gas. So at least hindi naman naging lang tayo, practical na tao. Siyempre, mura na. O China bike, wala tayong pake doon. At least nahatid niya tayo from point E to point B. Hindi naman yung pinakamahalaga doon. Kasi yun guys, sa long ride yun nga, wala siyang aberya, overheating issues, kahit dire-diretso mo siya patakbo. Dalawa yung cooling system niya. Hindi ka mapapaisip na makipahiya ka ng motor ko. Basta mahalaga, check mo muna yung CVT, brakes, yung basta yung mga mahalaga kailangan mo na i-check bago ka mag-long ride. Pero sa gas consumption, wala akong masasabi sa ito. So by the way pala, nag-car wash pala ako ng aking motor. So, yung bandang throttle body na babaran siya ng tubig, kinumagahan. Umandar. 3 minutes namatay, tapos pinapaandar ko ay umandar. Kailangan mo siyang samahan ng pagpiga ng cylinder. So, for the first time, ngayon sa akin nangyari yung ganong senaryo. Pangalawa na pala. So, which is na hindi naman talaga dapat mangyayari yun. So, ang mali ko doon, nabasa ko yung aking throttle body, napasukan siya ng tubig, kaya gano'n, tilanggal ko yung spark plug, pagkakabit ko, may naman siya, pero syempre nakakatakot kasi minsan yung common issue ng motor Easy Ride 250F natin na hindi umaanda sa umaga. So natakot ako, kaya next time talaga mag-ingat na kapag ating sa throttle body guys. Payo pala, wag masyadong babara ng tubig. Mga buhusan mo lang siya, matanggalin alikabok, matanggalin yung putik, pwede na siya. So yun guys, so gala yung update natin sa ating Easy Ride 150F kung for daily use, wala tayong masasabi, napakaganda niya, as in, maangas, looks, basta napakaganda niya. So by the way guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. So maraming salamat friends sa inyong support ha. So this is Akas Motovlog. Sa mga vlogger ko dyan nakasama ko, maraming salamat sa pag-suporta ninyo sa akin. At yan, tayo mga naka-China bike, maging proud lang tayo sa motor natin, hindi tayo iwanan nito, alagaan lang natin siya, no? So yun guys, maraming salamat sa lahat ng suporta. So sa Pampanga group na mga Easy Ride, yun, lalo na kay Boss Gino yung gumawa ng motor natin, yan, kay Boss Gino. So yun, by the way, soon pala is mag-DIY na tayo ng motor natin. Tayo na yung mag-CVT cleaning, ako na yung mag-maintenance soon, i-vlog ko rin to, bibideo ko sa inyo kung paano yung natutunan ko, nakikita ko lang sa mga video kung paano siya i-maintenance yung motor natin. So guys, maraming salamat ulit sa suporta sa Akas Motovlog. Sana dumami pa tayong subscribers ko. Suportahan nyo na ako lagi. Ipapakita ko naman sa inyo yung best na magagawa ko. So maraming salamat. Bye-bye.